O sige, sige. Gagawin ko yan. Yun lang pala eh. Pero sisiguraduhin ko muna na talagang tutupad ka sa usapan natin, hindi tulad ni Mark. May deposit na yung pera dun sa bangko mo. You can check it. Han? Sino ba yun? Ah, wala. Si Christine. May problema pa rin kay Andrea. Malamig na yung breakfast mo. Tikman mo to. Sarap na. Ito. Alam mo, kawawa naman si Christine, no? Parang hindi na natapos yung problema niya. Pa-concern pa. Totoo naman eh. Diba, Han? Andrea? Okay ka lang ba? Ay. Hindi po, okay lang po ako, sister. Napagod lang po ako siguro dahil tumulong po ako sa paglilinis ng adoration. Naku, Andrea, hindi sa pinagtatrabaho kita dito, ha? Ang sa akin lang naman, mas makakabuti sa'yo kung magpapakabisi ka sa mga gawain. Kesa naman yung ganyang nagmumukmuka. Okay. Tama po kayo, sister. Siguro, hindi ko lang talaga alam kung paano pahaharap sa pamilya ko. Lalo na kay Mami. Hindi ko kasi maintindihan, sister, eh. Bakit kaya yung ibang tao naiintindihan ako, pero si Mami parang hirap na hirap siyang intindihin ako. Hindi talaga perpekto ang pamilya natin. Kahit na may mga kakulangan sila, kung ano man yung naibibigay nila sa atin, dapat natin itong yakapin at tanggapin. Alam mo, maswerte nga tayo at mayroon pa tayong pamilya. Alam ko naman po yun, sister, eh. Nasaktan lang siguro ako. Pero alam niyo ba, sister, isang araw pa lang ako dito, gumaan na yung pakiramdam ko. Parang first time ata na napalayo ako at nakahinga ako sa lahat ng problema ng pamilya namin. Natutuwa naman ako kung ganun. Pero pansamantala lang yun, Andrea. Masasant ba't lilipas din yan. Matatapos din ang problema mo. Tingnan mo nga itong mga batang to. Wala ni magulang o kapatid man lang. Mabuti nga tayo eh. Nandyan lang sila at naghihintay sa atin. Pakihintay na lang po si Sir Paul. Paakyat na po yun. Upo muna po kayo. Sige, salamat ate. Uy, pre! Paul! Dinaan ko lang to dahil naiwan mo nung nag-rehearse tayo. Kagabi ko pa hinahanap to ah. Oo nga. Salamat, pre. You're welcome. Ah, nasira pala yung class. Paayos ko na lang. Mukhang importante nga sa'yo yung kwintas na yan eh. Oo naman. Eh, parang protection ko na to eh. Sorry, medyo sentimental lang. Saka nakaalala ko kasi yung magulang ko dito. Yung daddy mo ba nag-shooting pa rin? Oo, eh hobby niya yun eh. Pag stress siya, yun yung ginagawa niya. Ewan ko na lang kung natatanggal talaga stress niya. Kahit sa hobby niya kasi, dapat magaling siya. Ah, so magaling talaga yung tatay mo? Na asintado talaga siya sa mga... Oo, asintado yun. Yung pag nag-shooting siya, ginagamit pa rin niya yung baril na yan yung bala? Ewan ko lang. Pero ang alam ko, lahat ng baril niya ginagamit niya pa. Teka, ba't parang naging interesado ako sa tatay ko bigla? Wala, kasi nga mahilig din talaga ako sa shooting kasi wala naman ako sariling pera pang bili ko ng baril. Kaya, yun. Tapos, Itayin ko sila sa opisina bukas. Yes. Okay. Thank you. ano pare, una na ako. Ah, sige. Ingat ka. Sige. Salamat ulit.
Ang dami palang trabaho ni Andrea. Ngayon ko lang nalaman. At saka, tingnan mo to. Ang dami niya na palang nagawa at her age. At alam mo kung bakit magaling siya? Kasi wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa pasikot-sikot ng kumpanya nung buhay pa si Antonio. Pero ang bilis niya natuto. Well, I guess talagang nagmana siya sa daddy niya. Okay ka lang? Ano nga bang mga meeting niya after New Year? A.m. board meeting. Form group form team for relaunch of bank. Relaunch? Anong ibig sabihin nito? Teka muna, ang ibig bang sabihin nito? Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Andrea? Oo. Wala nang utang ang Tuazon Rural Bank. Malaya na kayo. In other words, magbubukas na muli ang bangko. Ano? Nahanap niyo na si Andrea? Hoy, bakit di niyo pa siya dinadala sa akin? Just one kiss, mawawala na lahat ng problema. Donald, mag-iingat ka. Baka lamunin ka ng mga pating dito sa kalakaran natin. Hindi, Mark. Ikaw mag-iingat. Wala ka bang konsiderasyon, Candice? Ang sama-sama na nga ng loob ko sa pagkawala ni Andrea dahil sinunod niya ang puso niya. Pagkatapos ngayon, ikaw naman. Ay,